bigas. Isang maganda at kapagpalang umaga sa ating lahat ngayong umaga nito. Ang tanggapan ng tagahusig ng Maynila o ang Office of the City Prosecutor of Manila ang siyang naatasang maguna ngayong umaga nito sa pagtataas at pagbibigay pugay sa ating bandila. Ang ating programa ay mag-uumpisa sa pag-awit at pagtataas ng ating bandila na pangungunahan ni Binibining Faith Cabebe sa saliw ng Banda ng Maynila. Ito ay susundan ng isang panalangin na pangungunahan ni Atty. Glenn Mendoza. At ito ay susundan ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Atty. Raystel Macairan. At ito ay susundan ng isang awit ng Maynila, pag-awit ng Maynila na pangungunahan muli ni Binibining Faith Cabebe. At ito ay susundan ng panata ng Bagong Pilipinas muli sa pangunguna ni Atty. Raystel Macairan. Ito ay susundan ng isang himno ng pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas. At ang maikling mensahe ay manggagaling kay Deputy City Prosecutor Maria Jean Sarmiento. Pati na rin ang pagpapakilala sa ating mahal na punong lungsod. At panghuli, tayo ay makakarinig ng maikling mensahe na manggagaling sa ating punong lungsod. Panginoong Diyos aming Ama, kami nagpapasalamat at kami ay binayaan ng isang linggo para makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming katungkulan ng mga trabaho. Kami ay nagpapasalamat at binigay mo kami ng pagkakataon upang makapagtrabaho ayon sa iyong gusto. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, at gabayan sa aming mga trabaho nang kami makapagtrabaho ng may paninindigan, pananagutan at may patungo sa kapatiran. Hinihiling din namin, Panginoon, sana ang aming mga trabaho ay maging daan din upang kami ay mapalapit sa iyo. Patnubayan niyo po ang aming tanggapan upang ito ay maging laging instrumento ng katarungan para sa nararapat. Amen. Taas po natin ating kanang kamay at sabay-sabay bigkasin ang panunumpa sa wataw. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.
Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamahal kong isasabuhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit. Hindi makasarili, kundi para sa mga nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa Bagong Pilipinas. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong yun ang mahal natin ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na itutuloy bawat mamamayan dito sa atin. ng pagbabago sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminarado bago malaki natin at ipamalas bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Una sa kahit anong larangan, magtagumpay para at mabilis na serbisyo. Masaya ko po ibabalita sa inyo, Mayor, na lumabas na po ang performance evaluation ng Department of Justice at ang City Prosecutor's Office of Manila ay binigyan ng outstanding na performance ng Department of Justice. At ito po ay ang 5.0 grade na pinakamataas na binibigay sa isang opisina na nakakapag
makapagbigay ng mataas na disposition rate. So, our office was able to resolve 57,354 cases or 100% disposition rate. Sa prosecution success naman po sa court, we have a total of 10,612 convictions or 91.55 prosecution success rate. Kasama po namin dito ang indispensable cooperation ng Manila Police District. Nandito po ba sila? Sa pamumuno ng District Director, Police Brigadier General Arnold E. Abad at ang kanyang command group. Nais din naming batingin ang mga station commanders ng stations 1 to 14. And of course, gusto po namin ibalita sa inyo, Mayor, na we have successfully, together with the Manila Police District at sa suporta din ng local government, we were able to train at least 300 Manila Police officers. Ito po ay consisting of those in the higher level, supervisory positions, investigators, and operatives. Ang pagpapatupad po ng case build-up policy, ito po ay bagong policy ng Department of Justice, ay nagpapalakas po ng coordination, communication, at collaboration ng Prosecutor's Office at ng Manila Police District. Kaya maraming salamat, Mayor, dahil sa suporta na binibigay ninyo sa ating mga kapulisan, sila po ay nakakapagbigay sa amin, nakakapag-refer ng evidence-based, maayos, at in accordance with the human rights policy in the investigation and prosecution of criminal cases. Maraming salamat, Mayor. And of course, gusto ko rin po sana pasalamatan kayo, Mayor, dahilan sa napaka-efficient na empleyado or mga employees po ng ating local government na naitalaga ninyo sa aming opisina. Palakpakan po natin ang staff ng local government na nakatalaga sa aming opisina. Ito po ay sa pamumuno ni Miss Irene Vedal at Miss Lilibet Perez. Maraming salamat po. Hindi po namin ma-attain ang 100% disposition rate kung wala po sila. Napakahalaga po nila sa amin. At gusto rin namin ulat sa inyo, Mayor, na ginawaran din po ng Department of Justice ng Certificate of Recognition ang City Prosecutor's Office of Manila being compliant with the requirements of the Anti-Red Tape Act. Maraming salamat po. Ilan lamang po ito sa mga hakbang na patuloy na pinapagtupad ni City Prosecutor Giovanni Lim upang maging maayos po ang aming serbisyo sa lungsod ng Maynila. Makakaasa po kayo, Mayor, na patuloy namin iigtingin ang aming maayos na serbisyo para naman po matapatan namin ang full support na binibigay ninyo sa aming tanggapan. Maraming salamat po. And of course, dumating na po tayo sa bahagi na inaabangan natin. Meron po bang announcement ang ating Mayor? Ito po ang pinaka-inaabangan ng lahat na bahagi ng ating programa. I'm very proud to present and introduce ang ama ng lungsod ng Manila, ang kagalang-galang na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Sir? Maraming salamat po, ma'am. Palakpakan natin ang ating mga taga-usig. Pumanatag kayo hanggat maaari. Patuloy na kikilalanin ng lungsod ng Maynila at ng Manila Police District ang kakayanan, galing at trabaho ng ating City Prosecutor's Office by sending you all those suspected criminals to be prosecuted properly because we believe in you. Palakpakan po natin. 5.0.
Nung araw sa amin bagsak po yun eh. Oh, wala kang uno eh. Pero pag taga-Lasal ka yata, ha? 4 ba sa Lasal? Oh, ito, mga Lasalista. Misis ko, taga-Lasal din yun. Nadali ng Tondo High School. So muli, on behalf of the people of Manila, thank you for delivering justice. With 91% success, prosecution success rate. Ibig sabihin, talagang yung mga Tolongges sa Maynila, dalawang isip kayo. Una, hindi matutulog ang pamahalaan. Maaring pamisa-misan nakatatakas kayo, maaring pinagtatawanan nyo kami, natulongges nyo kami, pero maikling Pasko lang yan. Mas mahaba ang kamay ng alagad ng batas. Sabi nga, I think sa English, you cannot escape the long arm of the law. Kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung grammar ng inyong lingkod. So, beware. And in fact, sa ating mga prosecutor, yung pinanawagan kong basag kotse gang, mamaya ipadadala ko sa inyo. Buti naman nagtinuyo mga yon. Sabi ko sa kanila, sumuko na sila. So kung sino man yung mga taga Sampaloc dito, mga shoutout, mga bata Sampaloc, yung isang about 3 weeks ago, an incident, 3 weeks ago. We will share it to you later, and they're going to be sent to prosecutor's office. Yan. So muli, good morning. Today, we embark with a new program of your city government of Manila, in line with confronting, cushioning the socio-economic impact of this this Middle East war that affects the oil and created crisis, not only in Manila, not only in the Philippines, but all over the world. At marami nang nahirapan. But your city government, after releasing an stimulant, or what we call economic stimulant 3 weeks ago, releasing things that is due to our people ahead of time. Now, the second phase of our augmentation, or at least in a form of assistance with service, 1,097 heeded the call of yours truly. 1,097 jeeps and drivers will serve the people of Manila and those people who comes in and out of Manila. I'm happy to inform you, sa Manila, libre ang pamasahe ngayon. May tumama na ba sa inyo? Ha? Mga taga Pandakan, mga taga Santa Ana, Balik-Balik, Lumentri. Kanina alas 5 ng umaga, nakita ko na yung mga report, no, ng ating MTPB. Ito ay programa ng inyong lungsod at inisip namin na tugunan yung hirap na dinaranas ng taong bayan, lalo na ng mananakay. Mga sumasakay, papasok sa trabaho, tulad ninyo, papasok sa eskwelahan, o kung ano mang kanilang lakad ngayong araw na ito. From District 1 to 6, I'm really grateful to the jeepney drivers and their operators heeding the call of your city government. Pero habang ang mananakay ay mag-i-enjoy or at least benefit from it for the next 5 days,
starting today, tomorrow, then we stop on Wednesday, then we resume next Monday, Tuesday, and Wednesday, amounting to almost 20 million pesos worth of taxpayers' money. It will serve their gasoline needs. 3,000. Hiniram po natin ang mga driver at operator or jeep. Kumita ang driver, at the very least, I can honestly say a little over 1,000, depende sa kanila. Because before the oil crisis, I was told and informed by some of the drivers, they are making about 500 net a day. But after this, now there is crisis, they're only earning about 200 to 300 pesos. The boundary is about 500 pesos. Pamisa-misan daw, sumasala pa yung driver. Kaya ginagawa ng ibang operator, 300 pesos na lang. Misan pake pa. Pake usapan. And about 1,000 and 1,500 worth of diesel. So we opted to provide guaranteed income for the operator. Matutulog siyang mahimbing na mababayaran yung kanyang boundary. The driver ay panatag siya, hindi na kailangan magharabas o maghabol. Mas ligtas ang pasahero. At least, bare minimum of 1,000 pesos. Almost 5 times over or 4 times over or at least 3 times over of his regular income. O, gasolinahan, mabibentahan ng negosyo sa Maynila. At higit sa lahat, humigit kumulang 100,000 tagalungsod ng Maynila will be served today for free ride. Libreng pamasahe. Ako naman ay nananawagan sa ating mga driver. Bagay na ipinagmalasakit na kayo ng pamahalaan. Binigyan kayo ng kapanatagan sa kita sa susunod na 5 araw. At ganun din sa ating mga operator. Ako'y buong kababaang loob naman na nakikiusap sa ating mga driver. Ipagmalasakit ninyo ang ating kapwa. Total, wala ka ng toskes eh. Kampanting-kampante kayo. Nung kami nag-uusap, sabi ko, walang requirements. Ang sabi ko sa kanila, kung paano kayo lumabas nung naghahanap kayo ng pasahero, ganun lang ang gagawin. And I hope, patuloy na umiral sa lungsod ng Maynila, kahit man lamang dito sa atin, ang pagmamalasakitan sa ating kapwa. And to them, please extend extra step or extra mile for our riding public. Lahat tayo ay gusto maghanap buhay. Mas mahirap tumayo sa loob ng SM department store ng maghapon. Uuwi ka na lang, nakatayo ka pa rin sa kalsada kasi wala kang masakyan. Papasok ka, kinakabahan ka kung naisubi mong pera, kakasya pa sa pamasahe at panchicha. Kaya sa dami ng kinakaharap natin, kanya-kanyang mga pagsubok, bagay na dapat ang umiral sa ating lahat ay pag-uunawaan, pagmamalasakitan, at pagmamahal sa kapwa. With that, we will be stronger because we have to confront this together, not only by the government, whether national or local,
But we as people must come together. And I think, comparatively speaking, and if we put it in the right perspective, we are better than the pandemic level. At least, lalabas tayo. Walang threat sa kalusugan natin. May pagkakataon makapaghanap buhay pa. Bagamat mabigat ang buhay ngayon. Dala ng malapit na pong mag-retire ang peso. Kasi senior citizen na po siya ngayon. What more will happen in the coming days? So brace yourselves. Brace yourselves. We must come together. Kailangan natin. Pero, pumanatag kayo basta hanggat may mapipiga ako sa bimpo to extend to the general public through your effort and help. I'll do that. And we'll come again with out-of-the-box idea. Dito, 4 na sektor, 3 bulig ang tinamaan. Operator, naibalik natin ang dignidad sa driver sapagkat yung kanyang kikitain ay pinagtrabahuhan niya. Mabibila ng negosyo at higit sa lahat, on top of the list of that chain is yung mga mananakay na papasok sa eskwelahan, papasok sa kanilang obligasyon o trabaho. So, kaya po, I will do my best in my own little way with a team like yours. I think we'll never go wrong. So, muli kailangan ko ng tulong ninyo para labanan natin at mapagtagumpayan natin itong krisis natin. Like, I have to give credit to our Vice Mayor Chi and the members of the City Council with the authority that I asked last Friday, last Thursday. They naibigay naman nila sa kanilang special session natin. So, hopefully, we can continue this. But today, this morning at 5 a.m., we have served already tens of thousands of people in the city of Manila. Pangalawa, 4 years ago, your city government built something that is unique for a local government-owned, run public hospital, or what you call Bagong Ospital ng Maynila. In that building, there is a portion, a facility unique also across some private, some public national government, but only local government ang nakapagtatag ng cath lab. The cath lab that we build will address a particular life-threatening situation, and it may save lives more than the expenses. It's a very expensive machine, very expensive procedure, lalong-lalo na sa inyo dito, yung maraming minahal at nagka-problema kayo sa puso. Yung mga makinang yaon ay only God knows the price. But as I have said, I don't mind spending millions of pesos just to save one life. At least one. But, you know, nawala po ako sa public office eh. Na-PMA po ako. Buti nga si Jess, hindi na-PMA eh. Nagtuloy si Jess eh. Natuloy-tuloy ka, Jess. Na-PMA ako ng 3 taon. And I thought, more than anything, itutuloy yun.
but it did not function. The machine was there. The facility is there. Our doctors and nurses or medical frontliners were trained to conduct angiogram and angioplasty. So thanks to you, maraming salamat sa inyo, mga batang Maynila, mga nanay tatay ko at minamahal kong lolo at lola. Maraming salamat sa inyo at binigyan niyo ulit ako pagkakataon. So immediately when I assumed last July, I went and talked to Director ng Manila Health Department, Grace Padilla. And I said, patakbuhin niya. Hindi ko yan binili para i-display. Ironically, why not? Then it did happen. Last quarter, we inaugurated for purposes of operation yung ating cath lab sa Hospital ng Maynila. And we have served dozens and dozens of patients. Angiogram. Maghanap po kayo ng lokal na pamahalaan. And even some national government. Except for, I know, UP, PGH, and Heart Center. That I know. And if you pay for an angiogram procedure, you will spend easily 50,000 to 80,000 pesos. Sinisipat ka pa lang, tinitingnan ka pa lang, tumutosgas ka na. That's how it is. Pag medyo masama ang lagay mo, kailangan ka lagyan ng barbula o sa Tagalog. Pero sa English at science, ang tawag doon is stent. And you have to go for angioplasty. So after being successful through the leadership of Director Grace Padilla and the team of Hospital ng Maynila, we qualify to go to the next level, which is the conduct of operation ng ating angioplasty. And in our own little way, your finance team last year during the health board meeting, I have reserved 25 million pesos reserved, not to be touched, but to address the needs during operation ng isang pasyente. And one of those needs is very particular and very expensive, what you call stent. Ikaw, gusto mo? Marami akong stock. Ayaw mo, Jess? Konti lang minahal mo. Marami. Ba't wala ka pag jowa? Stent. And angioplasty, I don't know if you know it, but you can Google it later. But maybe some of you knows it because of their parents, friends, classmates, or neighbors. Would cost you easily in a public hospital, easily will cost you about 700 to 1 million pesos for operation of angioplasty. Sa private hospital, good luck. Hindi ka nga inatake nung inoperahan ka. Pero pagpunta mo sa billing section, doon ka na nadisgrasya. Kasi nakita mo yung presyo. Million. But this is the day that the Lord has made. Sabi nga nung aking inatin nung araw, pag gusto kong chumichak, yung charismatic pa. Meron sa Tondo punta ka sa bahay. Tapos kata, this is the day that the Lord has made. Tapos afternoon so pass. But I remember that song. And I do believe, and I wanted to share to each and every one of you, that really, in Manila, this is the day that the Lord has made.
Because a few days ago, through the leadership of our interventional cardiologist, Dr. Wilfred D., Dr. Camilo Aquino, Dr. Christian Bagawisan, Dr. Sherlyn Villacorte, Dr. Brian Belvis, Dr. Zane Nelson, Dr. Balgua, and our nurses, Nurse Robert Araneta, Veronica Imbag, Joanna Suset Rivera, Grisel Nicolas, Ricky Matic, Radiologic Technologies, Dr. Panalondong and Dr. Tabobo, Application Specialist, Mr. Lamtab Paikeo from Thailand, Planning and Administration and Resident Dr. Marlo Esguerra, Dr. Bernardine Baradi, Attorney Malaya Capulong, Dr. Arvin Ramirez, and Dr. Rose Signiel Adornado. Kamag-anak kaya ito ni Adornado. Ano ba si Adornado? Crispa, Toyota. Crispa. Kami kasi noon, Crispa. Balik bote nung solving. Pinarapa. Palitan mo yung Crispa. To those I have mentioned, those doctors, nurses, and medical staff conducted our first, but not only first, successful operation of John Doe. Una, salamat sa Diyos. Buhay. Successful. Natubuhan. Pangalawa, salamat sa taxpayers of Manila. That's where your money goes or went. Nabuhay ang isang tao. We extended a life. Kaya, sabi ko po sa inyo, sa ating team, sa Catlab, nandiyan ba sila? Nandito? Ayun, alika nga kayo. Dito man lamang in our own little way to appreciate the team. Sabi sa akin ni Letlet Sarkal, nung siya daw in-angioplasty, mas maganda pa raw yung makina natin kaysa sa St. Luke's. That's what he said. Eh, siya na-angioplasty na eh. Ay, halika. Thank you very much. O wala bang habang parada ng tagumpay? Baka kayo nasusunod. Kaya, pare. Ayan, palakpakan natin. So just imagine, dati parang mission impossible for a public hospital to have this kind of facility. Parang mission impossible kapag ikaw may problema sa puso, halos ikipit balikat mo na lang dahil pangarap lang ang magamot. So now, at least, we can now participate with Philippine Arts Center, UPPGs, and some well-known private hospital that the hospital ng Maynila can also conduct the same very delicate operation with our able professional medical frontliners. Taas ang kamay ng gusto sumunod. Uy, sayang. May libreng barbula. Ito po yung mga malabanan natin. Nagalinis ang tubo. But
That's why I wanted to share it to you kasi minsan na-emergency kayo. At least now, the back of your mind, angiogram, 50 to 80,000. Sa Maynila, TY. Angioplasty, that will cost you millions. You will never pay a single cent in our operation in angioplasty. Wala kayong babayaran. Nising ko, bagamat alam natin sa ibang ospital, may yadbag. Todex, wala kayong babayaran. Huwag niyong intindihin yung stent. Bibili natin yon. Mabuhay lang kayo. So, to the people of Manila who are watching and listening, you may need this kind of services. Very delicate, very expensive, but your city government has its facility, medical professionals, and able. And the probability is so high that I am so proud to each and every one of you. Thank you very much sa inyo. Huh? Yes! I love you. Oh, tama na. Yan na muna ang good news. Hopefully, bagay ako'y naniniwala naman. Laging may awa ang Diyos. Nag-survive nga tayo ng COVID eh. Ano yung joke ng mga tao? Ang mahal daw ng gasolina. Redos nga, binibili namin eh. Gasolina pa. But kidding aside, I'm a believer. Hold on. Ano lang, paabayin nyo lang ang PC ninyo. Tingin ko naman, lahat ng bagay may katapusan. Lalo na itong crisis na ito. Makakaraos tayo! Do you believe in that? O sabay-sabay, makakaraos tayo! Sabay-sabay natin sabihin, makakaraos kami! Crisis na yan! Oh, now you're smiling. When you smile, you show your teeth to me, I'm inspired. I will do my best. Rest assured, in my own little way, with the help of the team. So for the meantime, we have a few hours, a few days to be of service to the people this week. And be the best that you can be. Excel from your field of undertakings. On your task, I need you. I need each and every one of you to function properly and efficiently so that we as city government, we in the public service can deliver at the very least efficient and aspiring to the best delivery of public service. But panahon na rin ng pagninilay-nilay, mga kasalanan ninyo. Hingin nyo ng tawada. Ay magnilay-nilay tayo. At dalangin ko ngayong linggo, kayo ay ligtas at malusog. Yun na muna, isasama ko sa aking dasal sa bawat isa sa inyo. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng buong pagkapa. Manila! At first, thank you.